Magandang oras, mga kapatid, sa buong mundo. At tayo nga talagang nasa kahit suli ng mundo, andoon tayo mga kapatid. Kung di nyo pa alam, may dahilan yan. Kaya basahin nyo yung Ezekiel 20 mga kapatid, kung bakit tayo, kung nasaan-saan tayo sa buong mundo. No? Okay, sa ano nyo naman ito, sa Sagad Culture. Pangalawang na to pangalawang Tagalog ko na to. Kasi mga iba't Ilocano ang nire-record natin. Kaya ngayon naman Tagalog na. Kasi marami nagre-request kung maintindihan nila. Okay. Ngayon, ang ating pag-usapan ngayon ay tungkol sa Christmas. Ano ba? Christmas Pag-usapan natin ang Christmas. Okay. Saan ba ito nanggaling? Saan ba ito nanggaling ang Christmas na to? Di ba? Nasa Biblia ba? Na dapat nating gampanan? Yan ang tanong natin. Ano kaya yan? Yan, gawin natin. Basahin na natin mga kapatid. Itong Karunungan ni Solomon sa Tagalog, kinasirib ni Solomon sa Ilocano, mga Biblia niyo kapatid. Solomon's Wisdom naman sa English, mga Biblia niyo kung meron na kayo niyan, anuhin niyo na, ilabas niyo na. Okay? Sige, mag-umpisa na tayo. Umpisa nga tayo sa Karunungan ni Solomon 14 verses 12. 12 nga tayo mag-umpisa mga kapatid. Pero gusto ko basahin niyo lahat. Lang ako para kayo na magbasa yung mga iba. Okay. Number 12, verse 12. Karunungan ni Solomon 14 verse 12. Ang mga pakikiapid ay nagsimula ng gawin ang mga larawang Diyos. Simula nang lumitaw ang mga ito, sumama na ng sumama ang pamumuhay ng tao. Mga kapatid, number 12 pa lang, nalalaman na natin bakit mahirap ang buhay natin, no? Bakit kaya mahirap ang buhay natin? Ano ba to? Diba? First, may mga ibang scriptures na sinabi doon kasi mga kapatid na ang ating Aba Yahuwah ay nagbigay ng Diyos-Diyosan sa buong mundo. Buong mundo nakalibot sa atin. Pero tayo yung gitnang mapa ng Pilipinas, hindi tayo binigyan. Bakit hindi tayo binigyan? Kasi siya lang ating Aba Yahuwah. Anak niya ay Yahushua na binigay sa atin. Mga kapatid, bakit? Kaya Kasi ang pili, chosen, Pinas ang kanyang pinakapaborito. Sabihin ko na kasi napili pinili tayo Binigay sa atin ang nasantuhang batas. Ang anghel binigay sa atin at sabihin ay ating gagampanin, obey lahat. Sinabi naman natin, oo. Ginampanan kaya natin? Yan ang question natin ngayon. Sige, pagpatuloy natin. Number 13. Ang mga ito naman ay hindi kaalinsabay ng tao at hindi rin mananatili magpakailanman. Walang value pala to Walang pala sa atin to kaya pala naghirap tayo. Nadin lang tayo. Lumitaw, number 14, lumitaw ang mga ito dahil sa kapaluluan ng isip ng tao. Kaya naman nakatakda ang mga itong malipol sa loob ng kaunting panahon. Kaunting panahon lang mga kapatid. Ito ngayon, number 15. Ito ang istorya ngayon kung saan natin nakuha ito. Isang ama ang minsay labis na nagdadalamhati
dahil sa maagang pagpanaw ng kanyang anak. Dahil dito, naisipan niyang gumawa ng larawan ng kanyang anak na namatay. Namatay yung anak niya. Gumawa siya ng larawan. Tanong, eto kaya yung inaano nating Jesus o kaya Santo Niño? Di ba? Pagpatuloy, pagkatapos, sinamba niya itong tulad ng isang Diyos. At itinuro niya sa kanyang mga nasasakupan ang mga lihim na pamamaraan ng pagsamba. Bakit kaya nilihim? Sa pagsamba, siguro alam na nila. Siyempre alam niya kasi sinasamba ay patay na patay na anak. Number 16. Nang tumagal, lumaganap at nag-ugat ang ganitong maling gawain. Nang tumagal, lumaganap at nag-ugat ang ganitong maling gawain. Sa kahuli-hulihay, tuluyan itong naging batas. Naging batas, mga kapatid. Nagsimula rin sa mga utos ng mga kapangyarihang hari ang pagsamba sa nililok na mga Diyos-Diyosan. Mga kapatid, kung may mga Diyos-Diyosan kayo sa loob o labas ng bahay nyo, tapon nyo na. Ito pala nag-umpisa ng ating hirap ng buhay, Sinabi naman, Karunungan ni Solomon 14 verse 12, sinabi na. Number 17. Sa malayong lugar ng kaharian ay may mga nasasakupang nais magparangal sa hari. Ngunit dahil sa kalayuan ay hindi nila ito magawa ng harapan. Kaya gumawa sila ng larawan ng hari batay sa kanilang mga imahinasyon at ito ay hinahandugan ng papuri at paggalang. Sa patay, hinahandugan, pinupurihan, at ginagalang. Ano yon? Verse 18. Ang ambisyon naman ng manlililok na gumawa ng larawan ng hari ay nagiging dahilan ng paglaganap ng pagsamba sa larawan. Kahit sa mga taong hindi nakakakilala sa hari. Mga taong hindi na nakakilala, nakikipag pa rin, Hindi naman kakilala. Kumbaga, sinabi ko lang sa kanila, uy, sambahin niyo to. Diba? O, ginawa naman yung uto-uto. Uto-uto tayo. Ayun naman sinabi, Uto-uto tayo, doon pala tayo nasisira, mga kapatid. Number 19, sapagkat sa hangad niyang mapuri sa hari ay ginagamit niya ang kanyang kasanayan upang pagandahin ang larawan ng higit pa sa kanya, masigit pa kaysa sa taong inilalarawan. Kaya kumbaga yung unang ginawa na sa larawan, hindi na siyang iba ng kasi pinapaganda nga kung ano siguro ang nilalagay na pag-ukit na maganda. Wala na rin, iba na rin. Verse 20, marami naman ang labis na naakit sa kagandahan ng likhang ito ng sining, pinaparangalan at nang tumagal ay sinamba nilang parang Diyos. Yan, mga kapatid. Nang tumagal ay sinamba nilang parang Diyos. Yan ang ibinigay sa atin na sinamba natin sa Pilipinas 1521. Nung nagpunta dito Sino? Sino nagpunta dito para dalhin ang mga yan? Hindi nyo pa napanood siguro.
mga babala sa Pilipinas, napanood niyo na sa The God Culture, hindi pa. May Tagalog tayo doon. Panoorin niyo mga kapatid. No, nasa comment section ko, lahat na sa FB ko lang, sa FB ko, nandoon lahat yung mga videos. 600 videos yun eh. Ito ay nandoon mga kapatid. Number 21, kaya ang lahat na ito ay naging bitag na nakamamatay, dala ng pangungulila o ng utos ng isang hari. Gumawa ang mga tao ng larawang kahoy o bato, sa huli ay pinag-ukulan nila ng parangal na nauukol. Mga kapatid, gumising na po tayo. Gumising na tayo. Ito ba yung nabasa natin ito ay, ano ba to? May nagturo ba ito sa inyo sa simbahan nyo? Kung may mga simbahan kayo Kasi, nung nalaman namin ang mga lahat na ito mga kapatid, kung ano-ano simbahan kami nagpupunta, uhaw na uhaw kami. Uhaw na uhaw kami sa na malaman lahat na katotohanan. Pero hindi namin nakuha ang katotohanan sa mga simbahan. Kaya yun, nung nalaman namin mga ito, ay nako, ano ba to? Hindi pala tinuturo sa atin ang katotohanan. Bakit kaya? No. Kaya, mga kapatid, kung may simbahan kayong pinupuntahan sa ngayon, may mga pari kayo, may mga pastor kayo, kung anong kongregasyon man kayo meron, sabihin nyo, ituro ang totoo sa inyo. Ituro ang totoo sa inyo. Itotoo sa inyo, ha? Kasi, ang mga binibigay nyong pera sa kanila, yan ang isang paggamit sa mga totoong biblical na fiesta. Kailan natin iselebrar ang panganak ng totoong anak ng Aba Yahuwah, anak Yehusha? Binasa na natin ng isang araw. June. Doon natin i-celebrate, maghanda ng kanyang panganak na totoo sa June. Siguro may may Philippine Independence Day, no? Pero, yun ang totoong birthday niya. Nabasa naman natin yun sa Luke, ha? Di ba binasa na natin yung isang araw? Luke. So, mga kapatid, kung gusto niyo pang panoorin sa English naman, when was Jesus born? Jesus pa rin ang ginagamit namin pangalan kasi marami pang hindi nakakaalam ang totoong pangalan. Di ba alfabeto ko natin, Aba, yun ang ama. Ang huli ay Siya. Aba, Yahuwah, ang ama. Yehusha, ang anak. Ang totoong birthday ng anak ay June. Basahin nyo sa Luke. O kaya, panoorin nga yung when was Jesus born. Hindi ko alam kung may Tagalog na yun. But anyway, gumising na tayo mga kapatid. Nalilang po tayo. Bakit sila nandito at nililang tayo ng mga ito? Alam nila kung asaan ang lugar ng ating Aba Yahuwah na pinili niya, na mayaman, ng kalikasan ng lahat. Alam nila, alam ng kalaban natin, na nagpapahirap sa atin hanggang ngayon. Alam nila yan. Kaya, alam nila pag nalilang tayo ng ibang Diyos-Diyosan, ay nakakapasok sila dito para kunin kung lahat na gusto nila. Yan. Yan ang katotohanan nasa Biblia lahat naman yan mga kapatid ang mga minamention ko ito nandiyan lahat sa Biblia. Magbasa lang tayo para matuto nga tayo. Yun nga, ibinigay sa atin ang Biblia ito na santuhang batas na ito para may buhay tayo. Kasi lahat na ito ay hinga ng ating Aba Yahuwah na nag-create sa atin, na nagbigay buhay sa atin para may buhay tayo habang buhay sa Kanya. Kaso hindi naman tayo nagbasa, paano natin malalam ng katotohanan?
Nakikinig lang tayo sa mga pulpit, mga simbahan na gawa ng tao. Di naman tayo nagbabasa. Yan. Kaya nga sabi niya sa Hosea 4:6, nasira yung mga tao ko na walang kaalaman sa katotohanan. Magbasa tayo, kapatid. So ngayon, ipagpatuloy natin ng ang Christmas na ito. Na ngayon nalaman na natin. Ito ba yung totoong birthday niya? Sa isang video ko yon. Pero, pag hindi yun ang totoong birthday niya, anong ginagawa natin ngayon? Anong sineselebraran natin? Maganda ba yun? Gawin pa rin ba natin? Kasi napanganak ako, yun na ang ginagawa ng magulang ko eh. Ayan, ang karamihan kong naririnig. Paano nakagisna na natin to? Ganyan. Yan ang mga sagot. Pero, pagkaanuhin mo naman ng mga buhay natin, mahirap pa rin. Ito nga sinabi, number 12, verse 12, doon na tayo nagsimula ng kahirapan sa buhay. Hindi natin naintindihan yon, kahirapan sa buhay. Mga kapatid, mga kabayan ko, Pilipinas kong mahal, magising na sa katotohanan. Tayo nilinlang. Okay, punta tayo sa Hosea 9. Verse 1, Hosea 9 verse 1, huwag kang magalak, Pilipino, kasi ang mga Pilipino ay Israel. Yan ang ugat natin kay Jacob, na naging tatay natin sa Genesis 32, Genesis 35. Pinalangan na siyang Israel. Siya yung tatay nating Israel. Roots na natin yun, ugat na natin. Huwag kang magdiwang tulad ng ibang mga bansa. Kasi di ba binigyan ng ating Aba Yahuwah ng Diyos-Diyosan, lahat na nasyon, mga ibang bansa. Lahat na bansa binigyan niya. Ezekiel 8. Doon niyo malalaman ang mga iba't ibang klaseng relihiyon. Doon natin malalaman ang mga iba't ibang relihiyon. Ezekiel 8, basahin niyo mga kapatid, nandoon. Pero ang ating relihiyon lamang ay tingala sa langit, andun ang ating Aba Yahuwah na nagbigay buhay sa atin. Hindi yung star, hindi yung buwan, hindi kung ano-ano mang ginagawa ng mga kamay ng tao na sinasamba. Yan ang natin. Yan ang buhay natin. No? Ang buhay natin na sana mapayapa, pero hindi naman natin ginusto. Ano ngayon? Ano ngayon ang buhay natin, mga kapatid? Kasi, nung lumabas yung mga ating ninuno na naghirap ng 4 generations sa Egypto, ilang beses ko nang na-mention ito. Nung lumabas sila, alam niyo ba na ang ating Aba Yahuwah ay binigyan sila ng mga foreign na mag-igib ng tubig para sa atin, manguha ng kahoy ng ating gawin na pangluto. Meron na tayong mga katulong na ibinigay ng Aba Yahuwah nung lumabas tayo sa Egypto ng ating mga lolo't lolo na noon. Inayawan nila yon. Nagsamba pa rin sila sa mga ibang Diyosan na hindi naman totoo. Pero, sa itong huling araw, gusto niyo ba ulit na maging ang buong mundo na ay parito na para maging katulong natin naman? Hindi lang tayo nagkakatulong tayo sa buong mundo, di ba, sa ngayon? Isang araw, pag tayo'y bumalik lang sa totoong nagbigay buhay sa atin, ano ang sinabi doon? Ibibigay ang yaman sa tubig at lupa. Ano sa tubig ang binigay niya ngayon? May gas na, may deuterium na. Ano ang binibigay? Ang daming kalikasan nating kayamanan. Bakit hindi napapasa atin? Question yan, di ba? Bakit hindi? Maraming mga kaaway natin
Sinabi ng Biblia, nandito sila sa Pilipinas. Andito, yung mga sinasabi ko, andito lang sa Biblia. Sabi sa Biblia, andito sila ang mga kaaway natin. Ang masama lang, lahat, pati din ang mga tao ng ating Aba Yahuwah, ay tumutulong din sila sa kanila. Kaya sabi ko, parang naman ata yun, parang no-brainer, kumbaga sa isang salita natin minsan na, no-brainer yan, kapatid? Ano ba pinagsasabi mo? Sarili mong kaaway, tinutulungan mo? Yung ganun ba? Imbis na tulungan mo yung sarili mong bansa. Kaya, mali parang mali, napakamali, mga kapatid. Kaya mag-isa na tayo muli. Sabi niya naman sa Hosea 1, verse 10, 11, ang Israel at saka Judah ay muli magkatipon sa isang araw. Magkatipon muli sa isang araw. At gawin na natin ang tama sa mata ng ating Aba Yahuwah, anak Yehusha, na tayo'y walang mayaman, walang mahirap, lahat may bahay, lahat may pagkain. Gusto ba natin yun, mga kapatid? O di tulong-tulong tayo, di ba? Tulong-tulong tayo na ang ating dusa sa huling araw, i-restore natin lahat ng mga bigay sa atin ng ating Aba Yahuwah na mga billing niyang gawin natin. Yun lang naman ang ginusto dito na gawin natin. Tignan niyo ang mga masamang nangyayari sa buong mundo ngayon. Tignan niyo, dami ng homeless. Dami ng homeless. Sinabi pa sa atin, mga tao ko, sabi niya, lumabas kayo sa syudad at bumalik ulit kayo sa mga baryo nyo para magtanim. Bakit sinabi yun ng ating Aba Yahuwah na babalik muli tayo sa ating mga baryo para magtanim? Kasi, Revelation 6:6, anong sinabi doon? Isang araw nating sweldo ay pambili na lang ng isang loaf bread balang araw. Kasi hindi tayo nagbabasa kaya wala tayong buhay. Nasira tayo kasi wala tayong buhay. Ngayon alam na natin, anong gagawin natin? Pinagawin na natin ang tama, di ba? Sundin na natin lahat, pati nga 10 commandments Binabaliwala natin ang Sabat. Kaimportanteng araw. Sa 7 araw, importante yung pang-7 araw na mag-rest tayo sa ating Aba Yahuwah. Kasi ginawa niya ang langit at lupa, ginawa niya tayo at namahinga siya 7th day. Hindi natin ginagawa. Ang ginagawa ng karamihan sa ngayon linggo. Sa simbahan pa. Kaya nakakalito, mga kaibigan, mga kapatid, mga kabayan. Sinabi sa atin pang-7 na sa 10 Commandments. Exodus 20, 8-11. Sinabi doon na ating gawin ang pang-7 araw na magmahinga sa ating Aba Yahuwah. A reminder sa mga ginagawa niya o ginawa niya sa ating kabutihan, sa ating buhay. Binuhay tayo, di ba? Binigyan tayo ng hinga. Kaya nga tayo nakikita natin lahat, na-enjoy natin lahat ng kanyang ginawa. Ni isang araw, pang-7 araw na hindi natin magawa yon. Alam niyo ba yon na lunod, mga kapatid? Basahin niyo ang Jeremiah 11, 1-5. Pero pag gawin mo ang Sabat, anong sinabi doon sa Isaiah 58, verse 13 at 14? Bendisyon. Bendisyon, mga kapatid. Kaya, mula nung alam ko yon, nagre-rest na kami. Doon ko naranasan ang pamumuhay na may peace. May talagang nakakahinga ang katawan. Nagtatrabaho tayo ng 6 na araw Pag-7. Yan ang gawin natin na makipagpahinga sa ating Ama, Aba Yahuwah, Yehusha, na kanyang ibinigay. Siniparate niya itong araw na to para sa kanya at kanyang mga tao. Kaya mga kapatid ko, mga kababayan ko,
Ang Pilipinas, kung mahal, kung gusto niyo maging tao kayo, ng ating Aba Yahuwah, gawin natin ang tama. Meaning, gawin natin ang mga binigay niya sa atin na gawin. Para may buhay tayo habang buhay. Sabi naman niya, habang buhay, may buhay kayo. Itong buhay niyo ngayon, ang aking hininga, basahin niyo at gampanan lahat. Gawin natin lahat, obey lahat. Ten Commandments nandito ni Linggo daw. Asan yun sa Biblia? Ayan na naman. Di batas nang namatay na Diyos-Diyosan yan? Isip-isip tayo mga kaibigan, mga kapatid. Isipin natin, totoo nga no? Wala naman sinabi yan ng ating Aba Yahuwah na gawin yan. Sinabi nga niya, hindi nyo gawin ginagawa naman natin. Kaya pag-isipan natin lahat mga kapatid, ang mga ito ay ating buhay. Kaya nga, andito yung anak, ang Espiritu, binigay ulit sa atin para ipaalam kung sino ang Ama Aba Yahuwah sa atin. Basahin natin yun para alam niyo nandito. Basahin natin. John 17 verse 3. Ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila, ang iisa at tunay na Aba Yahuwah, at ang makilala si Yahushua na iyong isinugo. Yan mga kapatid. Kaya pag hindi natin kakilala ang nagbigay buhay sa atin, ano ba naman tayo? Di ba? Mahal na mahal niya tayo ang nagbigay buhay sa atin, pero hindi naman natin siya kakilala. Ano yun? Pag hindi natin kakilala siya, hindi natin ginagampanan din lahat ng kanyang binigay sa atin na batas na nasantuan para may buhay tayo sa kanya. Syempre, yun nga, isip tayo mga kapatid. Bumalik na tayo sa nagbigay buhay sa atin. Hindi tayo nakikibuhay sa mundo. Anong ibig sabihin sa mundo, mga kapatid? Pagbasahin niyo ito, ang dami nito sa John, ano ba? Andito na tayo, basahin na natin. Kasi, 16:33 ko ata nabasa ito. Sinabi ko ito, John 16 verse 33, mga kapatid. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin, sabi ng ating Aba Yahuwah, anak Yahushua, magdaranas kayo ng kapighatian. Ang dilim noon. Kapighatian sa mundong ito. Anong ibig sabihin nun? Sa Ilocano ko natindihan ko yun, pero sa Tagalog hindi ko naintindihan. Mahirap na buhay. Siya nagpapahirap buhay sa atin. Ang mundong ito. Ngunit, tibayan nyo ang iyong loob. Lakasan natin ang loob natin. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Matatalo rin sila. Ayan, nabasa natin mga kapatid. Kaya, ito ngayon mga kapatid ko, ang Dagad Culture ay mga researchers na grupo ito. Nakikitulong kami para ibutak-taklat ito. Sabihin sa inyo, abay, hindi namin kayo mahal pagka ganyan. Talagang minsan wala kaming tulog. Talagang nagre-research kung ano-ano mga tuman ang ating kabuhayan. Kasi, mga kapatid ko, nakita ko ang buhay dito sa Pilipinas. Hindi ako nasayahan na ganito ang buhay natin, nakahirap sa buhay. Pasunod ang ating buhay. Hindi.
Nawala ako dito sa Pilipinas, bata pa, 2021. Pag nabakasyon ako, bakit parang pasunod ang buhay dito? Hirap na hirap. Nagpapahirap at hirap na hirap. Kaya tumingin lang ako sa langit. Paano ko ba matutulungan ng aking mga kababayan? Yan kapatid, ang aking pinalangin, yun, di ko na may maanoan, ipinanalangin sa ating Aba Yahuwah kung paano ba ako makakatulong sa aking bansa. Kaya ito siguro pinakita sa amin. At maraming tumutulong. Kaya lalo na nung nabasa ko na ang mga tutulong na maging santuaryo ng Panginoon Aba Yahuwah sa Psalm 114, 1 and 2 na kayo'y maging santuaryo ko, sabi niya, at kayo'y mga tao ko. Ay nako. Tapos nabasa ko pa, maraming ano ba 'yun? Maraming muntik ko nang nasabing ayuda. Hindi. Maraming bendisyon. Kaya yun. Sabi ko ba, madali lang naman yan. Tayo pala yung simbahan eh. Bakit tayo nakaupo sa simbahan? Tayo yung simbahan. Yung nga sabi nila, the temple is your body. Kaya, anuhin natin ang ating katawan. We have to take care of it. Lahat mga pagkain natin, kung ano-ano dyan. Mga bawal na pagkain, mga baboy, kung ano-ano dyan, nakalista lahat dyan. Hindi pa namin ata na-tackle ito, pero we will, one day. Basahin nyo, marumi ang baboy, sabi eh. Kaya, hindi lang yun, pinasok ng demonyo noon, espiritu ng demonyo, sa biblical yan. So ngayon mga kapatid, marami akong nasabi sa inyo. Christmas lang ito, pinagano natin, pero doon ko na nahulog ng usapan. Ang Christmas na ito mga kapatid ay kinapagano. Nabasa natin na huwag tayong makipag-fiestahan ng ganyan. Kaya ang mga nakikipag-ano pa rin kayo sa kanila, sa mga bansa. Sabi niya, sa Hosea 9 verse 1, ang mga niluluto niyo yan, kanino niyo inihahandog? Question. Tanong yan. Sa demonyo. Kasi patay. Patay yun. Inaanuhan niyo, hindi yan Diyos. Kaya nga galit na ang Panginoon sa ating Aba eh, kung ano-anong ginagawa natin. Kaya tama na. Tignan natin, daming matitigas ang ulo talaga. Hindi na nag-iisip. At saka isa pa, maraming nagkakautang dahil sa mga handa-handang yan. Kung kayo'y may mga simbahan, yung totoong fiesta nito na panganak ng anak ng Aba Yahuwah, anak niyang Yehusha, ang simbahan ang magpakain sa inyo. Yan ang nasa Biblia. Kasama sa mga binibigay niyong pera. Yun naman sinabi eh. Kaya, yun ang gawin nila sa inyo. Eto ngayon, nangungutang kayo kung Christmas, wala akong ibigay ng ganito sa ganyan. Wala yan sa Biblia mga kapatid. Nakakabigat lang yan sa buhay natin. Kaya nga, yun nga, namumuhay tayo na parang dito sa mundo eh. Kaya mahirap ang buhay. Pag sundin lang natin ang katotohanan, ni binigay sa atin ng Aba Yahuwah, anak Yehusha, wala tayong buhay na ganyan. Kasi totoo naman, ako ganyan noon, nag-credit card ako. Para lang mabigyan ko lahat na gusto kong mabigyan. Aba, pagkatapos ng Christmas utang. Totoo naman. Huwag na tayong mag-anuhan dyan. Kaya nga sabi, huwag kayong mag-astang mayaman na wala ka naman kang iniyayaman. Kasi maraming nangungutang dyan para lang may handa-handaan. Ay, mali. Mali tayo. Walang mga ginagawa natin. Kaya totoo. Sabi nga ng ating Aba Yahuwah, ang aking ibibigay sa mga tao ko ay mapayapang buhay. Anong ibig sabihin mapayapang buhay? Peaceful ang ating buhay. Hindi magulo. Hindi maraming problema. Ang namumblema ngayon, yung namumuhay sa mundo. Kasi sabi niya, ang sweldo natin sa isang araw, pang
bili lang ng pagkain. Hindi naman. Kung ano-ano mga binibili natin. Di ba? O, kaya yun mga kapatid. Ay, nako. Eto, pagsabihan ko ang mga simbahan nyo, ang mga pastor nyo, mga may mga congregation dyan, nag-ano na yung init sa akin. Parang awa nyo na at ituro nyo ang totoo sa mga tao. Mga pare, mga simbahan, mga may kongregasyon, ituro nyo ang totoo sa mga tao. Kasi balang araw, pag hindi nyo ituro ang katotohanan sa mga tao, lalabas lahat sila sa simbahan. Lalabas lahat sila sa simbahan. At anong sinabi doon sa ano? Anong sinabi doon sa Isaiah? Isaiah 10 ba yun? Verse 20? Mga tao? O kaya, basahin nyo rin ng Hosea 4 hanggang matapos yon. Yumaman ang mga pare ng dahil ang mga tao ng ating Aba Yahuwah. Hindi naman pala tinuturo ng mabuti sa atin ang katotohanan. Ito ngayon, i-share ko ito kasi wala kaming pinagtatago. Kasi sabi naman ng Biblia huwag niyong ilihim. Kaya wala kaming inililihim. Pinag-share namin lahat to mga kapatid. Kaya itong mga videos natin mga kapatid, i-share nyo rin. Kasi yun din ang trabaho nyo, may i-share ang katotohanan. Biblical lahat mga to. Mga pare at simbahan, bumalik ulit ako doon. Ayaw nyo sa isang araw ay kayo'y magmamakaawa para tumulong na ituro ang katotohanan sa mga tao. Pag ayaw nyo mangyari yun sa inyo, gawin nyo na po ang totoo. May pinagsasabihin na akong mga members na mga churches diyan, mga simbahan diyan, ituro nyo ito sa mga pastor nyo. Hindi naman yun sa pag-ano nito. Ano sabi ng Biblia? Hindi naman sa pagkakahiyaan nito hindi. Kundi, ito na dapat natin gawin sa huling araw. Sabi ng Daniel 12. Ano sabi ng Daniel 12? Sa huling araw, malalaman natin mga sikretong ito, malilinisan na tayo, at nalaman na natin katotohanan. Ngayon, na nalaman natin ang katotohanan, anong sinabi sa Deuteronomy 29:29? May-ari ng Aba Yahuwah, anak Yehusha, na para sa ating mga ninunot, ating mga anak, ay atin lahat. Ano yun? Ang atin lahat na yon. Kanyang biyaya. Kanyang bendisyon sa atin. Di ba? Masama ba yun? Mga kapatid, ang buong mundo, dito sila pupuntang babaliktad ang mundo. Sila yung mag-ano sa atin, sila yung OFW naman sa atin. Ayaw nyo yun? Ay naku, kung ako gustong-gusto ko. Gustong-gusto ko. Kaya yun mga kapatid, tama na ang kahirapan na buhay natin. Nabasa natin, number 12, verse 12 ng Solomon's Wisdom 14 verse 12. Doon na tayo nag-umpisa ng kahirapan na buhay. Nang dahil sa ating ginagawang hindi karapat-dapat na gawain, na galit na galit ang ating Aba Yahuwah sa atin, anak Yehusha, sa mga pinagawa nating mga gawain ng mundo. Yan naman sinabi. Huwag niyong gayahin ang ugali ng mundo. Yan naman ginagawa natin. So anyway, eto mga kapatid, ang mga librong ito ay importanteng magbasa tayo. Huwag niyong anuhin yung mga anak niyo. Huwag niyong ipaubayang nakaganyan na lang sila sa mga cellphone, bla bla bla. Masisira ang mata nila, kung ano-ano pa nakikita nila diyan na hindi dapat. Marami pinapakita ng mga masasamang masasamang makikita. Eto, Solomon's Gold Series sa Tagalog, English, at saka Ilocano. Meron na tayong Ilocano. Free lahat ito sa ebook natin sa offirinstitute.com. Free lahat ito mga kapatid. Basahin natin.
Basahin natin. Parang awan niyo na. No, e-book. OphirInstitute.com. Andiyan lahat. Free naman. Free lahat yan. Kaya, matuto tayo. Ito, Book of Jubilees. Oh, sorry. Balikan ko to. Ito pala, Solomon Gold Series. May Tagalog tayo, English, Ilocano, Spanish na 10 lang ata yun. Andoon lahat, kapatid. 600 plus ang ating videos nito na. Oh, ano nyo? Andun lang sa comment section ko sa FB ko. Andiyan lahat mga links. I-click nyo lahat mga comments, nandun lahat yung OphirInstitute.com, andun yung ng Tagalog, lahat ng Tagalog nandoon, andun yung When Jesus is Born, When Was Jesus is Born, andoon. Nako, sapat nandun lahat. Basta i-click nyo, andun lahat mga kapatid. Okay. Book of Jubilees. Answers in Book of Jubilees. May mga videos din tayo dito mga kapatid. Malalaman natin lahat mga hindi natin nalalaman mga to. Maraming mga dapat natin malaman. Mga warnings sa atin dito na yung yung mga pagan na fiesta na hindi dapat natin gawin. Nawawarningan na tayo dito. Garden of Eden direction nandito. Kung paano inano ni Noah ang mundo hinati sa 3 niyang anak. Luzon, Visayas, Mindanao. Shem, Ham, and Japheth. O no? Tapos ilang araw sa isang year, isang taon. Andiyan lahat. Marami pa. Hindi ko pa masabi lahat. Ito ngayon. Second Esdras. Will America disappear? Sino yung mga pagarian na nag-aagawan ng mga, alam niyo na, nang dahil sa ginto natin. Nang dahil sa ginto ng Panginoong binigay sa atin, pinag-aagawan. Tingnan niyo kung rise and fall. Answers in Second Esdras, mga 52 ata, mga mga videos. Ito naman, ito yung ating latest na book. Pero, pasensya mga kapatid, wala ito sa ebook. Kasi, yung mga mapa ng Garden of Eden, hindi ito pwedeng i-ebook kasi malabo sa ating mga mata. Okay? Malabo sa ating mga mata. Kaya, hindi po pwede. Hindi pwede yung hindi yung pwedeng i-book yan. Pero nandun sa Amazon, mga old I think karamihan na bookstore all over the world ata meron. Check nyo na lang. Tapos ito, Bible history, free ito sa animation. Mga bata, matanda, pwede, animation yan, pwede ha. Free yan, free pala sa animation. So, teka, ano ba nandito kung inaano ko dyan? Tapos ito, Book of Enoch mga kapatid, Book of Enoch, ito yung pinaka-oldest, pinaka-lumang libro kasi si Enoch nabumuhay before the flood. Before the flood namumuhay si Enoch, kaya nakita niya lahat, mga pinakita ng anghel sa kanya. Pati yung Garden of Eden, nandito, no? Alam niyo si Enoch, worried siya sa atin. Worried siya ng 7th generation sa atin, mga pangyayari. Kasi alam niya na hindi tayo nag-obey talaga. Okay, Answers of Book of Enoch. Panoorin din yan, basahin kung anong gusto niyo, free yan sa ebook, OphirInstitute.com. Ngayon mga kapatid, sa yung rest pala. Rest book, wala pala akong rest book dito. Rest book, meron yan, free sa ebook. Panoorin mga kapatid ha, rest book. Importante yan. Name of God series, andyan yan. Panoorin. So, ngayon, ito, nandun pa rin sa US, pero dito sa Philippines, na lang yan. Mga isa na lang ata o 2. Anong laman nito sa loob mga kapatid? Ang mapang 1734 ay nandoon ang original na mapa na atin yung Saba.
Nandiyan. Kaya, wag nilang agawin kasi pag agawin nila, alam mo sabi ng Bible, kung sinong bansa ang mag-ano sa atin, ano ba yun, hindi naman sasaktan, kundi against us, yung ganon, ay nako, napakasamang mangyayari sa kanila. Maraming lunod ang mangyayari sa kanila. Pati mga tao nila mamamatay, ganon. Marami, kaya sabi nga ng ating abayawa sa Genesis 12:3, bless those who bless you, and curse those who curse you. And all the blessings comes from abayawa, anak Yehusha. O diba? Kaya mag-ingat yung mga bansang they go against this cornerstone. Chief cornerstone. Hindi nila mababasag yun. Hindi mababasag, hindi man lang nila ma-move, sabi sa Bible eh. If you read Isaiah 24 ba yun? Isaiah 24, basahin niyo yun. Nandun ata yun. Whoever wants to move or touch, kung mag-ano lang ba sa atin, yung subukan lang tayo, sabi doon, silang masusugatan ng malala. O yan, kaya masusugatan sila, kaya mag-iingat sila na hindi tayo galawin. Kasi ang ating Aba Yahuwah, anak Yahushua na sa atin, ito ang lupang hinirang na pinili niyang na nandito siya sa atin. Kaya mahal niya tayo mga kapatid. Kaya wag matigas ang ulo natin, sundin na natin lahat ng kanyang kagustuhan. Eto, wag niyo akong pag-high blood din, no? Eto mga baso. Andyan yung mga print na namin, alam niyo itong itim na ito, paglagyan niyo ng hot water, mag-a-appear, A-U-P-H-I-R, mag-a-appear yung mga mapa niyan. 12 kinds of map, andyan. Kung anong gusto niyo, yung nakaprint na o hindi pa. Yung gusto niyo pa mag-appear, ayan, appear. So anyway mga kapatid, pero walang bibili sa Sabado kasi walang magtrabaho, walang magbenta, walang bibili, wala kung ano-ano kasi Sabat 'yon. Di ba? Binasa naman natin 'yon. Okay, mga kapatid ko, eto na naman, end na tayo kasi marami na akong na bla bla bla. Panalangin niyo naman kami kasi ang attack ng mga kaaway na ayaw natin malaman ang katotohanan nito. Kasi alam niyo, nung nabasa ko sa Deuteronomy, not Deuteronomy, Numbers 24 verse 9 ata yon. Alam niyo, ayaw nila tayong magising. Meaning, ayaw nila tayong malaman ng katotohanan. Sabi ko, ngayon alam na natin kung bakit. Kasi pag once na nagising kasi tayo, sila ay mawawala. Kasi anuhin niya ng Panginoon, ang ating Aba Yahuwah. Papaanuhin niya lahat, mawala lahat sila, lahat mga ninakaw, sabi, lahat mga sinamsam sa atin, kukunin ulit ng ating Aba Yahuwah, at ibibigay mo ulit kanino? Di kayo, kung kayo'y mag-obey sa ating Aba Yahuwah, anak Yehusha, walang iba. Di ba? Mga anak niyo maging prinsipe, maging prinsesa, ayaw niyo yon. Kaya masaya, itong end times, may ending din tayong maganda kahit papano na-preserve tayo ng ating Aba Yahuwah, anak Yehusha. Kasi nga, pupunta na naman ng anak. Anong dadalhin niya para sa atin? Biyaya. Kaya naman sinabi. Kaya, faith, mga kapatid. Ang paniniwala natin na hindi nakikita. Pero, anong sabi niya? Ilalagay lahat niya sa ating puso. Sa huling araw, wala na kami may turo. Sabi niya sa huling araw, wala nang magtuturo. Kasi alam na natin na sa puso na natin. Kayo, kung wala pa sa puso nyo, magising na. Kasi nga, ayaw tayo magising. Ang ating kalaban na nagpapahirap sa atin. Gusto nyo, balang araw, hindi na tayo mag-alala pa kung anong kailangan natin kasi ibibigay lahat ng ating Aba Yahuwah, anak Yehusha, ang mga katulong natin.
sa ibang bansa o sila ng tagapagluto natin, sila no yung maglilinis sa bahay natin, ayaw nyo yon. O, i-share ko lahat next time yung lahat ng scripture yan para masaya. Di ba? O, saya ito araw-araw. Hindi yung Christmas na yan na paganong Christmas na hindi pwede nating gawin. No? O sige, ati-ana nyo na naman ito, the God culture. Panalangin natin ng ating Aba Yahuwah, anak Yosha, ay hindi niya malilimutan ang kanyang pangako sa atin na muli babalik sa atin at ibibigay ang kanyang mga bendisyon muli. O sige, next time ulit mga kapatid, anuhin na natin lahat ito, gampanan na natin lahat. Ready na tayo, no? O sige, ingat kayong lahat. Walang Christmas, walang magluto-luto. Yan ang sabi ni Ate Ana nyo. O kaya ako'y magalit.